Tiyak na magiging mausisa kayo sa kwentong ganap na nagpabago sa aking buhay. 3 taon na ang nakalipas, isa lamang akong ordinaryong international student mula sa Europa. Ngunit ngayon, naninirahan ako sa Pilipinas bilang ina ng 2 anak at asawa ng isang napakabuting lalaki. Paano ito nangyari? Nagsimula ang lahat sa isang maliit na universidad sa Paris, kung saan nakilala ko at minahal ang isang Pilipinong exchange student. Ngunit biglang naputol ang aming komunikasyon matapos siyang bumalik sa kanyang bansa para sa kanyang military training. Iyon din ang panahong natuklasan kong nagdadalang tao ako sa mga buwan ng pag-iisa, pagsilang at pag-aalaga sa aking anak na may pusong tigib ng kawalan ng pag-asa. Sinimulan ko siyang hanapin at doon nagsimulang mangyari ang mga hindi kapani-paniwalang bagay. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang milagrosong paglalakbay na iyon tungkol sa tunay na kahulugan ng pamilya na natagpuan ko sa isang malayong lupain. Anak ko ba ang batang yan? Nanginginig ang boses ng lalaking nakaunipormeng militar. Tahimik akong tumango habang nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang mga tingin ng ibang pamilya ng mga sundalo na naroroon sa Family Day ay napako sa amin. Ngunit sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Bakit humantong ang lahat sa ganito? Mula sa pag-ibig kay Miguel, isang Pilipinong estudyante sa Paris, sa hindi planadong pagbubuntis, hanggang sa biglaang pagkawala ng komunikasyon at isang bagong simula sa Pilipinas na puno ng desperasyon. Ako, isang ordinaryong estudyante mula sa Ukraine, ay naging isang Pilipinang manugang, isang banyagang kultura, isang wikang hindi ko alam, at isang init ng pagtanggap na hindi ko inaasahan. Ang natagpuan ko sa Pilipinas ay hindi lamang pag-ibig, kundi ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hayaan ninyong simulan ko ang kwento ng pag-ibig at katapangan na lumampas sa lahat ng hangganan. Kumusta? Ako si Sofia, isang 26 taong gulang na babae mula sa Ukraine, isang bansa sa silangang Europa. Kasalukuyan akong naninirahan sa Maynila. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa pagkakataong maibahagi ang aking kwento. Hindi pa perpekto ang aking Tagalog kaya't ang sanaysay na ito ay isinulat sa tulong ng aking asawa. Umaasa ako na ang aking mga pinagdaanan ay magbibigay ng lakas ng loob at pag-asa sa iba. Balikan natin ang nakalipas na 3 taon. Nooy, 23 taong gulang ako, isang exchange student na nag-aaral ng art history sa Paris, France. Bilang isang estudyante mula sa silangang Europa, ang buhay sa kanlurang Europa ay isang malaking hamon para sa akin mula sa wika hanggang sa mga pagkakaiba sa kultura. Maraming bagay ang kinailangan kong pag-aralang pakibagayan. Bagamat ang Ukraine ay may malapit na ugnayan sa Europa, marami pa rin ang may mga stereotype tungkol sa aming bansa. Sa ganoong kapaligiran, madalas akong makaramdam ng matinding kalungkutan. Isang araw, sa isang international cultural exchange event ng universidad, nakilala ko ang isang Pilipinong exchange student na nagngangalang Miguel. Nag-aaral siya ng architecture, isang taong hindi gaanong nagsasalita ngunit nag-iwan sa akin ng impresyon ng isang lalaking may malalim na pag-iisip. Kabaligtaran ko, siya ay tahimik, ngunit sa kanyang katahimikan ay may bumabalot na init at sinseridad. Ang aming unang pag-uusap ay nagsimula ng hindi sinasadya nang pareho kaming nagbahagi ng aming mga saloobin tungkol sa isang art exhibit. Nang sabihin ko ang aking interpretasyon sa mga obra ni Van Gogh, nagbigay si Miguel ng mga kawili-wiling paghahambing sa sining ng mga pambansang alagad ng sining ng Pilipinas tulad ni Fernando Amorsolo. Ang kanyang pananaw ay bago at natatangi. Mula noon, madalas na kaming magkita sa campus. Dumami ng dumami ang mga panahong sabay kaming nanananghalian o nag-aaral sa library. Anong klaseng bansa ang Pilipinas? Tanong ko isang araw. At naramdaman kong nagbago ang tingin ni Miguel. Mahirap ipaliwanag. Ito ay isang bansang mabilis magbago, minsan nakakahilo. Pero sa gitna ng pagbabagong iyon, nananatili ang mga matatandang tradisyon. Kung may pagkakataon ka, bisitahin mo minsan. Maikli ang kanyang sagot ngunit puno ng pagmamalaki sa kanyang bayan. Sa totoo lang, halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas noon maliban sa mga larawan ng Palawan, Lechon at Barutsaya. Sa pamamagitan ni Miguel, unti-unti kong nalaman ang tungkol sa kulturang Pilipino,
Ngunit ito ay isang mundong ganap na banyaga pa rin sa akin. Ang aming relasyon ay natural na lumalim. At pagkaraan ng 6 na buwan, nagsama na kami sa isang apartment. Ang aming pagsasama sa isang maliit na studio apartment sa Paris ay isang serye ng mga bagong karanasan na hinubog ng 2 taong mula sa magkaibang kultura. Si Miguel ay may ugaling napakalinis at maayos. Masarap din siyang magluto, lalo na ang kanyang adobo at sinigang na naging paborito kong mga pagkain. Sofia, ito ay mga pangkaraniwang pagkain lang sa Pilipinas. Kung makakapunta ka doon, mas marami pang masasarap na pagkain. Madalas ikuwento sa akin ni Miguel ang tungkol sa kanyang bayan, tungkol sa mabilis na takbo ng buhay sa Maynila, mga alaala sa Rizal Park, at isang magandang likas na kapaligiran na may tag-init at tag-ulan. Habang pinakikinggan ko ang kanyang mga kwento, lalo akong naging mausisa sa bansang iyon. Mahigit 1 taon na kaming magkasama. Iyon ang isa sa mga pinakamasayang sandali sa aking buhay, ngunit walang kaligayahan ang magpakailanman. Malapit nang matapos ang panahon ng pag-aaral ni Miguel sa ibang bansa at kailangan na niyang bumalik sa Pilipinas. Noong una, mayroon kaming mga malabong plano na pagkatapos kong mag-aral, maaari akong pumunta sa Pilipinas. Ngunit, hindi ganoon kadali ang katotohanan. Sofia, pagbalik ko sa Pilipinas, kailangan kong tuparin ang pangako ko sa pamilya na tapusin ang aking military reservist training, halos 2 taon. Siguradong hindi magiging madali, sabi ni Miguel habang marahang hinahawakan ang aking kamay. Alam ko ang tungkol sa pangako niya sa kanyang pamilya, ngunit hindi ko gaanong naisip kung paano ito makakaapekto sa aming relasyon. Okay lang, hahanap tayo ng paraan para manatiling konektado. Nang marinig niya iyon, ngumiti siya, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Kinabukasan, sa airport, nagbigay kami ng huling yakap at umalis si Miguel. Lumayo ang distansya sa pagitan namin, ngunit naniniwala pa rin ako na ang aming mga puso ay laging magkalapit. Sa mga unang linggo, madalas kaming mag-usap, abala siya sa pag-adjust sa buhay sa Pilipinas at paghahanda para sa kanyang training. Nagbabahaginan kami ng aming pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng mga video call at text message. Ngunit habang lumilipas ang panahon, dumalang ang aming pag-uusap, magkaiba ang aming time zone at pareho kaming abala sa aming mga buhay at dumating na nga ang araw ng kanyang pagsasanay. Nagpadala siya sa akin ng huling mensahe. Sofia, ngayon na magsisimula ang training ko. Mahihirapang makipag-ugnayan pero hindi kita kalilimutan. Hintayin mo ako. Pagkatapos noon, ganap na naputol ang aming komunikasyon. Noong una, sinubukan kong umunawa. Naisip ko na sa isang espesyal na kapaligiran tulad ng militar, normal lang na limitado ang komunikasyon sa labas. Ngunit lumipas ang mga linggo at buwan na walang balita mula sa kanya, nagsimula na akong mabahala. Tinawagan ko ang kanyang numero ngunit hindi na ito aktibo. Lumipas ang panahon at unti-unti kong kinailangang masanay sa buhay na wala si Miguel. Ngunit ang buhay ay madalas lumiko sa mga direksyong hindi inaasahan. 2 buwan pagkatapos, nagsimulang magpakita ng mga kakaibang senyales ang aking katawan. Tuwing umaga, nakakaramdam ako ng matinding pagduduwal at mas madaling mapagod. Noong una, inakala kong dahil lang ito sa stress, ngunit nang magpatuloy ang mga sintomas, nagpunta ako sa ospital. Congratulations, Miss Sofia. You are 8 weeks pregnant. Nang marinig ko ang sinabi ng doktor, gumuho ang mundo ko. Saya ba o takot? Hindi ko matukoy ang mga emosyong bumuhos na parang tsunami. Pauwi mula sa ospital, tanging si Miguel lang ang nasa isip ko. Kailangan kong sabihin sa kanya ang balitang ito, pero paano? Wala akong ideya kung paano siya makokontak. Hindi ko rin basta-basta masabi sa aking mga magulang sa Ukraine. Sila ay may tradisyonal na pag-iisip at tiyak na mahihirapan silang tanggapin na ang kanilang anak na dalaga ay nagbuntis ng hindi kasal. Higit pa, ang ama ng bata ay nasa isang malayong bansa. Nang gabing iyon, umiyak ako ng husto habang iniisip ang hinaharap. Wala akong maraming pagpipilian, palakihin ang anak ng mag-isa o ipalaglag ito. Ngunit naramdaman ko na ang isang ugnayan sa maliit na nilalang sa aking sinapupunan. Ito ang bunga ng pagmamahalan namin ni Miguel. Sa huli, nagpasya akong buhayin ang bata.
Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral habang nagtatrabaho ng part-time para suportahan ang aking sarili. Lumalaki ang sanggol sa aking sinapupunan, pabigat ng pabigat ang aking katawan, ngunit sinikap kong kayanin. Nakatanggap ako ng tulong mula sa mga kaibigan at ginamit ang mga welfare policies ng unibersidad. Sofia, ang galing mo. Kung ako iyan, hindi ko kakayanin, sabi ng kaibigan kong si Mary at napilitan lang akong ngumiti. Hindi ito katapangan, wala lang akong ibang pagpipilian. Nang pumasok ako sa ika-7 buwan ng pagbubuntis, napilitan akong pansamantalang huminto sa pag-aaral. Masyado nang malaki ang tiyan ko, kaya't nahihirapan na akong pumasok sa klase at naabot ko na ang limitasyon ng aking pisikal na lakas. Naintindihan naman ng mga propesor, ngunit ang pagkaantala ng aking scholarship ay lalong nagpahirap sa aking sitwasyong pinansyal. Isang araw, may isang hindi inaasahang pangyayari. Sa isang coffee shop sa Paris, aksidenteng nakita ko ang isang pamilyang Pilipino. Narinig nila akong binabasa ang mga pangalan ng pagkaing Pilipino sa menu at kinausap ako. "Are you interested in the Philippines?" Tanong ng isang middle-aged na babae sa Ingles. Dahil sa tanong na iyon, bigla akong napaiyak. Lahat ng pinipigilan kong emosyon ay biglang bumuhos. Ikinuwento ko sa kanila nang maikli ang aking sitwasyon na mayroon akong Pilipinong nobyo at ngayon ay dinadala ko ang kanyang anak, ngunit nawalan kami ng kontak. Nakakagulat, nagpakita sila ng matinding interes. Sinabi ng babae na nagtatrabaho siya sa isang unibersidad sa Pilipinas, namamahala sa international students at nag-alok na tumulong. Kung alam mo ang pangalan at unibersidad ng estudyanteng iyon, matutulungan ka naming hanapin siya sa Pilipinas. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay. Ibinigay ko sa kanya ang pangalan ni Miguel at ang pangalan ng unibersidad na pinasukan niya. Sinabi ko ring sumali siya sa military training. Lumipas ang ilang linggo mula sa pagkikitang iyon. Habang papalapit ang araw ng aking panganganak, lalo akong kinakabahan. Hindi ako sigurado kung handa na ba akong manganak at magpalaki ng anak ng mag-isa. Sa gitna ng lahat, kinontak ako ng babaeng Pilipino. "Miss Sofia, nahanap na namin ang contact information ni Miguel. Pero mukhang nasa military training pa rin siya kaya't maaaring mahirap siyang direktang makontak. Sa halip, maaari ba naming ipaalam sa kanyang mga magulang ang sitwasyon?" Nag-alinlangan ako. Ang pagpapaalam sa mga magulang ni Miguel sa ganitong sitwasyon ay nagbigay sa akin ng matinding pressure. Nag-alala ako kung ano ang iisipin nila sa akin at kung paano ito makakaapekto kay Miguel, ngunit wala na akong ibang pagpipilian. "Opo, pakitulungan po ninyo ako. Maraming salamat po." Ilang araw pagkatapos, tumawag ulit ang babae. Nais daw akong makausap ng mga magulang ni Miguel. Nanginginig ang puso ko habang hinihintay ang tawag. Sa wakas, tumunog ang telepono at sa tulong ng isang interpreter, nakausap ko ang ina ni Miguel. Noong una, medyo awkward at naprezeno ang usapan, ngunit mas naging mainit ang pakikitungo sa akin ng kanyang ina kaysa sa inaasahan ko. "Hello, Sofia? Dala mo raw ang anak ng aking anak? Siguradong nahirapan ka." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, hindi ko napigilan ang aking mga luha. Ang isang salita ng simpatiya at pag-unawa ay sapat na para gumaan ang aking pakiramdam. Nakakagulat, inalok ako ng mga magulang ni Miguel na manirahan sa Pilipinas kasama nila. Hindi ako makapaniwala. Isang estranghero at dayuhan pa, paano ako makakatanggap ng ganitong alok? "Sofia, bahagi ng pamilya namin ang sanggol na iyan at ganoon ka na rin. Sana ay malampasan natin ito nang magkakasama." Labis akong naantig sa kanyang mga sinabi. Gayunpaman, mahirap magdesisyon agad-agad. Halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas at hindi rin ako marunong ng wika. Bukod pa rito, nag-aalala ako sa aking pag-aaral at kinabukasan. Ngunit habang papalapit ang araw ng panganganak, lalong bumigat ang mga praktikal na problema. Mas mataas ang gastos sa pag-aalaga ng bata sa Europa kaysa sa inaasahan ko at halos imposible kung walang tulong ng pamilya. Sa huli, gumawa ako ng isang malaking desisyon. Pagkatapos kong manganak, pupunta ako sa Pilipinas. Naisip kong iyon ang pinakamabuting opsyon para sa akin at sa aking anak. Siyempre, hindi ako natatakot,
Ngunit ang init at pag-unawa na ipinakita ng mga magulang ni Miguel ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Isang linggo bago ang aking due date, nag-file ako ng leave of absence sa universidad at tinapos ang lahat ng paghahanda at dumating na nga ang araw na iyon. Nagsimula ang labor pains at sa tulong ni Mary, nakarating ako sa ospital. Pagkatapos ng 2 oras ng paghihirap, isinilang ko ang isang malusog na batang lalaki. Congratulations, Miss Sophia, a lovely baby boy. Nang marinig ko ang sinabi ng nurse, pinilit kong bumangon para tingnan ang aking anak. Ang kanyang maliit na balat ay malambot, ang mga matay bilog, at ang ilong ay kamukhang-kamukha ni Miguel. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng sakit. Pinangalanan ko siyang Mateo, isang Pilipinong pangalan na naisip kong magugustuhan ni Miguel. Nang ibalita ko sa mga magulang ni Miguel, sinabi nilang lilipad sila agad patungong Paris. At isang linggo pagkatapos, unang beses kong nakilala ang mga magulang ni Miguel. Kalalabas ko lang ng ospital at hindi pa ganap na nakakabawi ang aking katawan. Nang makita ko sila sa harap ng aking maliit na apartment, kinabahan ako, nanginginig ang aking mga kamay. Ang ina ni Miguel ay may katulad kong pangangatawan, mukhang kagalang-galang. Ang kanyang ama ay may maamong mga mata tulad ni Miguel. Hello, Sofia. Kami ang mga magulang ni Miguel. Masaya kaming makilala ka. Bumati sa akin ang kanyang ina sa medyo pautal-utal na Ingles. Yumuko ako para batiin sila. Nang papasukin ko sila sa bahay, inabutan ako ng kanyang ina ng isang maliit na kahon ng regalo na naglalaman ng tradisyonal na tsaa at mga kakanin na dinala nila mula sa Pilipinas. Marami nang naikwento si Miguel tungkol sa iyo. Sabi niya, mabuti ka raw na babae. Nagpaluha sa akin ang mga salita ng kanyang ina. Mula roon nagsimula ang aming pag-uusap. Kahit may language barrier, tila nagkaintindihan ang aming mga puso. Ang pinakanakakaantig na sandali ay nang unang binuhat ng mga magulang ni Miguel si Mateo. Habang yakap-yakap ang apo, hindi napigilan ng kanyang ina ang pag-iyak. Ang apo ko, kamukha ni Miguel. Nang marinig ko iyon, napaiyak na rin ako. Hindi ko kailanman inakala na ang pagkikitang labis kong kinatatakutan ay magiging ganito kainit. Mas maunawain at mabait ang mga magulang ni Miguel kaysa sa inaasahan ko. Nang gabing iyon, nag-usap kami ng matagal. Ikinuwento nila sa akin ang tungkol kay Miguel mula pagkabata hanggang ngayon. At ikinuwento ko rin ang tungkol sa aking pamilya at buhay sa Ukraine. Habang lumalalim ang usapan, lalo kong naintindihan na hindi sila naparito para husgahan o sisihin ako. Kinabukasan, nag-alok ang kanyang ina. Sofia, bakit hindi ka na lang tumira sa Pilipinas kasama namin? Ngayong may anak ka na, gusto naming alagaan kayong dalawa. Paglabas ni Miguel sa training, saka natin pag-usapan ang lahat. Ang alok na iyon ay isang malaking sorpresa para sa akin. Ang paglipat sa isang banyagang bansa ay isang napakalaking desisyon, lalo na't hindi ako marunong ng wika. Sa kabilang banda, alam kong kailangan ng batang ito ng isang pamilya, at sa totoo lang, pagod na rin akong harapin ang lahat ng mag-isa. Nag-isip ako ng matagal bago magdesisyon na pumunta sa Pilipinas. Ang pag-iwan sa aking pag-aaral sa Paris, mga kaibigan at isang pamilyar na kapaligiran ay hindi madaling desisyon. Ngunit sa huli, nilakasan ko ang aking loob at sumama sa mga magulang ni Miguel sa Pilipinas. Nag-file ako ng leave of absence at sinabi sa aking mga magulang na sasali ako sa isang espesyal na cultural exchange program sa Pilipinas. Hindi pa ako handang sabihin sa kanila ang katotohanan tungkol sa aking pagbubuntis at panganganak. Isang buwan matapos isilang si Mateo, unang beses akong tumapak sa Pilipinas. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, lahat ay bago at kakaiba. Ang mga sign na nakasulat sa Tagalog, ang mga nagmamadaling tao, at ang siksikang daloy ng mga jeepney at kotse. Pakiramdam ko'y nakarating ako sa ibang mundo. Nakatira ang mga magulang ni Miguel sa isang condominium sa Quezon City. Pauwi. Ang tanawin ng lungsod mula sa bintana ng kotse ay nakakabighani. Ang mga matataas na gusali, mga kumikinang na billboard, at ang makasaysayang Jones Bridge na tumatawid sa Ilog Pasig. Isang urban na kagandahan na ibang-iba sa Paris. Pagdating sa bahay, nalaman kong naghanda sila ng isang espesyal na silid para sa amin ni Mateo. Ang silid ay malinis at maayos, may mga bagong kumot at unan, at isang kuna na maingat na inihanda. Sofia,
Mula ngayon, ito na ang bahay mo. Huwag kang mahiyang kumilos. Ang mainit na salita ng ina ni Miguel ay nagpakalma sa aking kalooban. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon kong matulog sa isang bahay sa Pilipinas, tinanong ko ang aking sarili kung paano kaya ang magiging takbo ng banyagang paglalakbay na ito. Mula kinabukasan, isang bagong buhay ang nagsimula. Ang pinakamalaking pagsubok ay ang wika. Nakikipag-usap ako sa Ingles, ngunit hindi gaanong bihasa ang kanyang ina, kaya't karamihan sa aming pag-uusap ay sa pamamagitan ng translation app at body language. Gayunpaman, araw-araw akong tinuturuan ng kanyang ina ng kaunting Tagalog mula sa simpleng pagbati hanggang sa mga pangunahing parirala na kailangan sa pang-araw-araw na buhay. Magandang umaga, salamat, masarap. Nang unang beses akong makabuo ng isang kumpletong pangungusap sa Tagalog, pumalakpak siya sa tuwa. Ganoon, unti-unti akong natuto ng mga salita at nakibagay sa bagong kapaligiran. Si Mateo ay tila mabilis na naka-adjust sa bagong kapaligiran. Mahal na mahal siya ng kanyang lolo at lola, laging kinakarga, nilalaro at inaasikaso. Lalo na ang kanyang lola, may karanasan sa pag-aalaga ng bata kaya't malaki ang naitulong at naibigay niyang payo sa akin. Kapag umiiyak siya, subukan mong kargahin ng ganito. Kapag masakit ang tiyan niya, hilutin mo ang tiyan niya ng ganito, giginhawa iyan. Sa kanyang gabay, unti-unti akong nagkaroon ng kumpiyansa bilang isang ina. Noong una, lahat ay nakakatakot at mahirap, ngunit araw-araw, natutunan kong basahin ang mga maliliit na senyales ni Mateo. Alam ko kung kailan siya gutom, kailan inaantok, at kailan kailangang palitan ang diaper. Pagkalipas ng 2 linggo, may mahalagang balita ang ina ni Miguel. Sofia, sa weekend, may family day si Miguel. Isasama ka namin ni Mateo para makita siya. Nang marinig ko iyon, kumabog ang aking dibdib. Pagkatapos ng isang taon, muli kong makikita si Miguel, at ngayon, mayroon na kaming anak. Nag-alala ako kung paano niya tatanggapin ang bata at kung paano niya ako tratuhin habang papalapit ang weekend, lalo akong kinakabahan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin kay Miguel, kung paano kikilos. Unang beses niyang makikita ang kanyang anak at hindi ko alam kung paano paghandaan ang sandaling iyon. Sa wakas, dumating na ang araw. Pumunta kami sa kampo kung saan nakadestino si Miguel. Sa loob ng sasakyan, hindi ko mapigilan ang pagkuskos ng aking mga kamay dahil sa kaba. Mahimbing na natutulog si Mateo sa aking mga bisig at hinawakan ng ina ni Miguel ang aking kamay para pakalmahin ako. Huwag kang mag-alala, Sofia. Siguradong matutuwa si Miguel sa balita. Pagdating doon at pagkatapos ng ilang sandaling paghihintay, sa wakas ay lumabas si Miguel. Sa kanyang unipormeng militar, ibang-iba siya kumpara noong nasa Paris. Mas matipuno siya at umitim ang kanyang mukha dahil sa araw. Nauna niyang nakita ang kanyang mga magulang at masayang bumati. Pagkatapos, nang makita niya ako, nanigas ang kanyang mukha sa hindi makapaniwala. Sofia, bakit ka nandito? Nanginginig niyang tanong. Tahimik ko siyang tiningnan at dahan-dahang inalis ang kumot na bumabalot kay Mateo para ipakita sa kanya. Tumingin si Miguel sa sanggol at natigilan. Sino? Sino siya? Hirap niyang tanong. Anak mo, Miguel. Pinangalanan ko siyang Mateo. Mahina kong sagot. Sa sandaling iyon, bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Miguel. Nanginginig niyang iniabot ang kanyang kamay. Maingat na hinaplos ang mukha ng sanggol at hinawakan ang maliliit nitong daliri. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap namin. Patawarin mo ako, Sofia. Patawarin mo ako. Nawalan tayo ng komunikasyon kaya hindi ko alam kung nalaman ko lang. Naputol ang kanyang boses sa paghikbi. Sa paligid, nakatingin sa amin ang ibang mga pamilya ng sundalo, ngunit hindi ko na naramdaman ang kanilang mga tingin. Sa aking mga mata, tanging si Miguel at ang aming anak lamang ang nakikita ko. Magalang na umalis muna ang aking mga biyenan, nag-iwan ng pribadong espasyo para sa aming tatlo. Unang beses kaming nagkaroon ng oras na magkasama bilang isang pamilya. Gustong kargahin ni Miguel ang anak namin, ngunit tila nag-aalangan dahil napakaliit at marupok ni Mateo. Okay lang, ganito ang pagbuhat. Inilagay ko si Mateo sa kanyang mga bisig. Ang ekspresyon sa mukha ni Miguel noong unang beses niyang yakapin ang kanyang anak ay isang bagay na hindi ko malilimutan. Takot at saya, pagtataka at pagmamahal.
Lahat ng komplikadong emosyon ay kitang-kita sa kanyang mukha at pagkatapos, niyakap niya ang aming anak at tahimik na umiyak. Anak ko, patawarin mo si Papa, huli na akong dumating. Nang marinig ko iyon, hindi ko rin napigilan ang pag-iyak. Nagkatinginan kami sa gitna ng mga luha at ngumiti. Sa maikling oras ng aming pagkikita, marami kaming napag-usapan. Paano ka nakarating dito sa Pilipinas? Tanong ni Miguel. Ikinuwento ko ang lahat ng nangyari sa Paris, kung paano ko nakilala ang kanyang mga magulang matapos isilang si Mateo, at ang dahilan kung bakit ako nagpasyang pumunta sa Pilipinas. Malaki ang naitulong sa akin ng mga magulang mo. Lubos akong nagpapasalamat, sabi ko. Oo, mabubuting tao sina Mama at Papa. Mabuti na lang at may nag-alaga sa iyo habang nasa training ako. Ang mga salita ni Miguel ay taos puso at lubos na nakapagpagaan ng aking loob natapos ang oras ng pagbisita. Sa aming paghihiwalay, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at nangako, makikita kita ulit sa lalong madaling panahon. Hanggang doon, mag-ingat ka at si Mateo natin. Tumango ako at pilit na ngumiti. Pagbalik ni Miguel sa kanyang unit, pauwi, naramdaman kong gumaan ang aking pakiramdam. Ang reaksyon niya ay nagbigay sa akin ng pag-asa na magiging maayos ang lahat. Mula noon, mas naging aktibo ako sa pakikibagay sa buhay sa Pilipinas. Nag-enroll ako sa isang language center malapit sa amin para mag-aral ng Tagalog at sumali sa mga pagtitipon ng mga dayuhang ina. Doon, nakilala ko ang mga taong mula sa iba't ibang bansa at nagbahaginan kami ng aming mga karanasan at kaalaman. Hindi madali ang pagpapalaki ng anak sa Pilipinas bilang dayuhan, pero dito, ligtas at maganda ang kapaligiran para sa mga bata. Ang mga salita ni Jennifer, isang Amerikanang ina, ay nakarelate ako. Habang tumatagal ang paninirahan ko sa Pilipinas, mas marami akong natutuklasang magagandang bagay tungkol sa bansang ito. Lalo na, ang mga infrastruktura para sa pagpapalaki ng bata ay napakahusay. Ito ay nakakamangha. Sa tulong ng aking biyenan, natutunan ko rin ang mga tradisyonal na paraan ng pagpapalaki ng bata sa Pilipinas. Mula sa pagmamasahe sa sanggol, mga unang pagkain, hanggang sa mga katutubong laro, lahat ay bago at kawili-wili. Habang pinapanood ko ang aking biyenan na nakikipaglaro kay Mateo, napagtanto ko na kahit magkaiba ang kultura, pareho lang ang pagmamahal ng isang lola sa kanyang apo. At sa pagmamahal na iyon, lumaki si Mateo nang malusog araw-araw. Isang beses sa isang buwan, pinapayagang umuwi si Miguel. Sa tuwing nangyayari iyon, mayroon kaming mahahalagang oras na magkakasama bilang isang pamilya. Mabilis siyang naka-adjust sa pagiging ama, nagpapalit ng diaper, nagtitimpla ng gatas, at nagpapatulog ng bata. Masipag siyang matuto. Ang bilis lumaki ni Mateo. Sandali lang akong nawala, ang laki na ng pinagbago niya. May halong panghihinayang sa boses ni Miguel. Marahil ay nagsisisi siya na pinalampas niya ang mga mahahalagang unang sandali sa buhay ng kanyang anak. Ngunit lagi kong ipinapakita sa kanya ang mga larawan at video, sinusubukang ibahagi ang paglaki ni Mateo hanggat maaari. 6 na buwan na akong naninirahan sa Pilipinas nang gumawa ako ng isang malaking desisyon. Nagpasya akong sabihin ang katotohanan sa aking mga magulang. Hanggang noon, sinasabi ko lang na sumasali ako sa isang cultural experience program sa Pilipinas at hindi ko kailanman nabanggit ang tungkol kay Mateo o sa relasyon ko kay Miguel. Ngunit napagtanto kong hindi ko ito maitatago, magpakailanman, at higit sa lahat, kailangan ni Mateo ng kanyang lolo at lola sa ina. Nilakasan ko ang aking loob at ikinuwento ang lahat sa aking mga magulang sa isang video call. Noong una, hindi nila maitago ang kanilang pagkagulat at pagkadismaya. Sofia, bakit hindi mo sinabi sa amin ang ganito kahalagang bagay? Kami ang mga magulang mo. Kitang-kita ang sakit sa boses ng aking ama. Ang aking ina ay tahimik na umiiyak. Nang makita ko iyon, parang dinudurog ang puso ko. Ngunit tiniis ko at nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Patawarin ninyo ako, Mama Papa. Noong una, hindi ko alam kung paano sasabihin. Bukod pa rito, pagdating ko sa Pilipinas at makilala ang pamilya ni Miguel, naging mas maayos ang lahat, kaya't ngayon ko lang naisip na sabihin. Pagkatapos, ipinakita ko sa kanila si Mateo sa screen. 10 buwan na si Mateo noon, marunong nang mag-baby talk at dumapa. Nang makita nila ang kanilang apo, unti-unting lumambot ang kanilang mga ekspresyon
Apo ba natin iyan? Nanginginig na tanong ng aking ina. Opo, si Mateo, ang unang apo ninyo. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang takbo ng usapan. Nag-aalala pa rin ang aking mga magulang sa aking desisyon, ngunit ang pagkakaroon ng apo ay tila nagbigay sa kanila ng bagong kagalakan. Lalo na nang marinig nilang maayos akong inaalagaan ng mga magulang ni Miguel, tila mas napanatag sila, pero napakalayo. Kailan namin makikita ang aming apo? Tanong ng aking ama. Balang araw, tiyak na uuwi ako sa Ukraine o maaari rin kayong pumunta rito sa Pilipinas. Natapos ang mahabang pag-uusap at gumaan ang aking pakiramdam. Marahil ay mangangailangan pa ng panahon para makuha ang kanilang buong pag-unawa at pagpapatawad, ngunit ang unang hakbang ay mahalaga. Mabilis ang takbo ng panahon, malapit na ang unang kaarawan ni Mateo. Nalaman ko na sa Pilipinas, napaka-espesyal ng pagdiriwang ng unang kaarawan ng isang bata. Ang first birthday ay may malalim na tradisyonal na kahulugan. Noong unang panahon, ang isang batang makaligtas sa unang taon ay isang malaking biyaya, kaya't ipinagdiriwang ito ng espesyal. Nang ipaliwanag ito ng aking biyenan, labis akong humanga sa lalim ng tradisyong ito at aktibo akong nakiisa sa paghahanda para sa kaarawan ni Mateo. Ang pagpili ng isang tradisyonal na barong Tagalog, paghahanda ng mga pagkain at pag-imbita ng mga bisita ay isang bago at masayang karanasan. Nakakagulat, nakakuha si Miguel ng espesyal na leave para makadalo sa kaarawan ni Mateo. Ang makasama ang kanyang anak sa unang kaarawan nito ay isang malaking kagalakan para sa kanya. Sa araw ng kaarawan, si Mateo ay nakasuot ng isang makulay na barong Tagalog. Ang kasuotan, na may disenyo ng burda, ay nagbigay diin sa kanyang maiitim na mata at maputing balat. Nagsuot din ako ng Filipiniana at namangha ako sa ganda ng kasuotang ito sa unang pagkakataon. Bagay sa iyo ang Filipiniana, Sofia, mukha ka ng Pilipina. Ang papuri ni Miguel ay nagpahiya sa akin, ngunit masaya rin ako. Ito ay tila isang patunay na unti-unti na akong nakikibagay sa kulturang ito. Ang highlight ng party ay ang ritual ng pagpili ng gamit. Naglalagay ng ilang bagay sa harap ng bata at batay sa pipiliin niya, hinuhulaan ang kanyang kinabukasan. Ang pluma ay sumisimbolo sa isang scholar, pera para sa negosyante at isang aklat para sa karunungan. Maraming simbolikong bagay ang inilagay. Sige na Mateo, pumili ka na. Sa gitna ng pananabik ng lahat, lumingon-lingon si Mateo at iniabot ang kamay sa pluma at walang pag-aalinlangang kinuha ito. Naghiyawan ang lahat. Wow, pluma! Maging scholar sana. Masayang sabi ng ina ni Miguel. Ngumiti rin ako. Kahit anong landas ang tahakin ni Mateo, ang tanging hiling ko ay lumaki siyang malusog at masaya. Natapos ng maayos ang kaarawan. Nang gabing iyon, matapos matulog si Mateo, nagkaroon kami ni Miguel ng isang tahimik na pag-uusap. Sinabi niyang 4 na buwan na lang at matatapos na ang kanyang serbisyo. Anong plano mo pagkatapos? Tanong ko. Una, kailangang maghanap ng trabaho. Ang pag-aaral ng masters ay maaaring ipagpaliban muna. Mas mahalaga ngayon ang pamilya. Ang mga salita ni Miguel ay nagpakita ng malaking responsibilidad. Inuna niya ang pamilya kaysa sa kanyang mga pangarap. Mahalaga rin ang pangarap mo, Miguel. Hahanap tayo ng paraan. Ayokong isuko niya ang kanyang mga layunin. Nag-usap kami buong gabi, nagbabahaginan ng mga saloobin at damdamin. Habang nag-uusap, isang paniniwala ang lumalago sa akin. Basta't kasama ko si Miguel, malalampasan namin ang lahat ng pagsubok. Pagbalik ni Miguel sa kanyang unit, mas lalo akong nagsikap na makibagay sa lipunang Pilipino. Mas masipag akong nag-aral ng Tagalog at nagsimulang sumali sa mga aktibidad sa komunidad. Sa isang programa para sa mga multicultural na pamilya, nakilala ko ang maraming dayuhang babae na may katulad na sitwasyon. Hindi madali ang buhay sa Pilipinas, pero maaasahan natin ang isa't isa. Ang mga salita ni Ate Lynn, isang Pilipinang may asawang dayuhan, ay lubos na nakarelate ako. Napagtanto kong hindi lang ako ang dumaranas ng mga pagsubok na ito. Sa pamamagitan niya, nalaman ko rin ang mga praktikal na issue na kinakaharap ng mga multicultural na pamilya sa Pilipinas. Language barrier, cultural differences, at minsan ay diskriminasyon. Ito ang mga hamon na kailangan naming lampasan.
ngunit unti-unti ring nagbabago ang Pilipinas. Habang dumarami ang mga multicultural na pamilya, nagiging mas bukas din ang lipunan. Lubos akong sumasang-ayon sa sinabi ni Ate Lynn. Kahit minsan ay nakakaramdam ako ng kalungkutan o culture shock, nararamdaman ko rin na nagsisikap ang lipunang ito na tanggapin kami ni Mateo. Isang buwan na lang bago matapos ang serbisyo ni Miguel, nagsimula kaming magplano para sa aming kinabukasan. Ang unang problema ay ang tirahan. Hanggang noon, nakatira kami sa kanyang mga magulang. Ngunit oras na para magkaroon ng sariling espasyo ang aming maliit na pamilya. Sofia, sa simula, siguro ay sa isang maliit na inuupahang bahay muna tayo. Kapag nakahanap na ako ng trabaho, unti-unti tayong lilipat sa mas magandang lugar. Sumang-ayon ako. Hindi namin kailangang pilitin ang sarili. Kaya't nagsimula kaming maghanap ng maliit na apartment malapit sa bahay ng mga magulang ni Miguel. Dahil may maliit kaming anak, isinaalang-alang din namin ang mga paaralan at kapaligiran. Malapit ang lugar na ito sa elementary school at may parke. Maganda ito para kay Mateo kapag lumaki na siya. Habang tinitingnan ang isang lugar na inirekomenda ng ina ni Miguel, naisip ko ang aming hinaharap. Dito lalaki si Mateo, makikipaglaro sa mga batang Pilipino at mag-aaral. Napakalapit na ng hinaharap na iyon. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagtatapos ng serbisyo ni Miguel. Pagkatapos ng halos 2 taon, bumalik siya bilang isang sibilyan. Kami ni Mateo at ng kanyang mga magulang ay naghihintay sa labas ng kampo. Nang makita ko si Miguel na lumabas sa gate, bumilis ang tibok ng aking puso tulad noong una kaming magkita. Miguel, congratulations. Binuhat ko si Mateo na 1.5 taong gulang na noon at tumakbo palapit sa kanya. Niyakap niya kami ng mahigpit. Tila nakilala ni Mateo ang kanyang ama. Hinaplos niya ang mukha ni Miguel ng kanyang maliliit na kamay at ngumiti. Papa, unang beses niyang sinabi ang salitang iyon. Namuo ang luha sa mga mata ni Miguel. Binuhat niya ang kanyang anak at inikot-ikot. Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa hangin. Habang pinapanood ko sila, naisip kong lahat ng pinagdaanan naming hirap ay para sa sandaling ito. Pagkatapos ng kanyang serbisyo, agad na naghanap ng trabaho si Miguel. Nagpasa siya ng resume sa ilang kumpanya ng arkitektura at nagsimulang mag-interview. Habang inaalagaan ko si Mateo, mas lalo akong nagsikap mag-aral ng Tagalog. Ngayon, kaya ko nang makipag-usap ng simple at makabasa ng kaunting salita. Sofia, ang laki na ng improvement mo sa Tagalog. Siguro kaya mo nang manood ng pelikula nang walang subtitles. Ang papuri ni Miguel ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Habang tumatagal ang paninirahan ko sa Pilipinas, lalo kong minamahal ang lugar na ito. Ang mga kultura at sistema na noong una ay banyaga at mahirap ay naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na buhay. Isang buwan pagkatapos, nakahanap si Miguel ng trabaho sa isang maliit na kumpanya. Bagamat nagsimula lang siya bilang architectural design assistant, iyon ang kanyang unang trabaho. Hindi mataas ang sahod, ngunit sapat na para maging masaya kami. Mula ngayon, ako na ang bahala sa pamilya. Gagawin ko ang lahat para hindi ka mahirapan dito sa Pilipinas. Nang marinig ko ang pangako ni Miguel, naniwala akong tama ang aking naging desisyon. Umupa kami ng isang maliit na apartment at nagsimula ng bagong buhay. Kahit maliit at simple, iyon ang aming unang sariling tahanan. Ang buhay sa bagong bahay ay parehong masaya at puno ng hamon. Walang tulong ng lolo at lola, kailangan naming buuin ang aming pamilya sa sarili naming pagsisikap. Ako ang bahala sa gawaing bahay at pag-aalaga kay Mateo. Si Miguel naman ay masipag sa trabaho. Sa gabi, sabay naming inaalagaan si Mateo at sa weekend, sabay kaming namamasyal. Saan tayo pupunta ngayon? Mahilig si Mateo sa mga hayop, punta tayo sa zoo? Ang aming mga weekend ay umiikot kay Mateo. Manila Zoo, Luneta Park o pamamasyal sa Baywalk. Naghahanap kami ng mga lugar na maaring puntahan kasama siya. Lumipas ang panahon, lalong tumibay ang aming pamilya. Gayunpaman, hindi lahat ay naging madali. Mga 6 na buwan pagkatapos, hinarap namin ang aming unang malaking krisis. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Miguel ay nagkaroon ng problema sa negosyo at kinailangang magbawas ng empleyado. At sa kasamaang palad, kasama siya sa listahan. Sofia,
Pasensya na, tinanggal ako sa trabaho. Nang gabing iyon, sinabi ni Miguel na may mabigat na boses, puno ng kabiguan at hiya ang kanyang mukha. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi, "Okay lang Miguel, magkasama tayo, malalampasan natin ito. Alam kong ginawa mo ang lahat." Nang marinig niya ako, tumingala siya at tumango. Ngunit mula noon, naging malungkutin si Miguel. Araw-araw siyang umaalis ng maaga para maghanap ng trabaho at umuuwi ng gabi na, pagod na pagod. Ngunit dahil sa economic recession, matamlay ang job market at kahit anong pagsisikap niya, walang magandang resulta. Sofia, sa ganitong sitwasyon, hindi ko na alam kung paano ko kayo bubuhayin ni Mateo. Isang araw na bulong ni Miguel. Sumandal ako sa kanyang balikat at sinabing, "Malalampasan natin ito. Pwede rin naman akong maghanap ng trabaho." Umiling si Miguel. "Hindi pwede. Maliit pa si Mateo at hindi pa perpekto ang Tagalog mo. Paano ka makakapagtrabaho? Mas mahirap pa para sa mga dayuhan." Naintindihan ko siya, ngunit hindi ako sumuko. Kinabukasan, ipinaalaga ko si Mateo sa kanyang lola at naglakad-lakad sa aming lugar para tingnan ang mga job posting. Napadaan ako sa isang language center at isang sign na hiring, English, French tutors ang nakakuha ng aking pansin. Marunong akong mag-Ingles at Pranses at nagminor ako sa European Linguistics sa kolehiyo. Nilakasan ko ang loob ko at pumasok sa center para kausapin ang direktor. "Hello po, galing po ako sa Ukraine. Marunong po akong mag-Ingles at Pranses. Kung naghahanap po kayo ng foreign language teacher, interesado po ako." Nagulat ang direktor noong una, ngunit nang ipaliwanag ko ang aking karanasan sa matatas na Ingles, nagpakita siya ng interes. Pagkatapos ng isang maikling interview, tinanggap ako para magturo ng conversational English sa mga matatanda, 2 gabi sa isang linggo. Hindi malaki ang sahod, ngunit isang tulong na rin para sa aming pamilya. Nakahanap ako ng trabaho. Nang gabing iyon, nang ibalita ko kay Miguel, labis siyang nagulat. Isang komplikadong emosyon ang dumaan sa kanyang mukha. "Magaling. Pero paano si Mateo? 2 gabi lang naman sa isang linggo. Pwede mo siyang bantayan pag uwi mo galing sa paghahanap ng trabaho. Pwede rin nating hilingin ang tulong ni Mama." Nag-isip si Miguel at tumango. Ngumiti siya at sinabing, "Salamat, napakatatag mong babae." Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking puso. Magkasama naming nalampasan ang pagsubok na ito. Lumipas ang panahon, nakahanap din si Miguel ng bagong trabaho. Kahit hindi kasing ganda ng dati, mahalaga ang pagkakaroon ng stable na kita. At ako, ipinagpatuloy ko ang pagtuturo ng Ingles at nagkaroon ng pagkakataong mag-part-time sa ibang mga center. Nagsandalan kami sa isa't isa at unti-unting nalampasan ang mga problemang pinansyal. Nang unti-unting umayos ang aming pamilya, nag-2 taong gulang na si Mateo. Ayon sa tradisyon ng Pilipinas, malaki ang selebrasyon ng unang kaarawan, ngunit sa kanyang ikalawang kaarawan, nagpasya kaming magkaroon lamang ng isang maliit at simpleng salusalo sa pamilya. Inimbitahan namin ang kanyang lolo at lola para sa hapunan at ipagdiwang ang paglaki ni Mateo. Ang laki na ni Mateo, marunong ng magsalita at matatag ng maglakad, sabi ng kanyang lola na may pagmamalaki. Nakakapagsalita na si Mateo ng mga simpleng salita at mahilig ng tumakbo. Lalo na, malinaw niyang nabibigkas ang mama, papa, lola at lolo na napaka-cute. Tinuturuan ko rin siya ng Ukrainian. Sana lumaki siyang bilingual. Nang marinig nila iyon, ngumiti sila. Mas maganda iyon. Kung alam niya ang parehong kultura, isang malaking yaman iyon para sa kanya sa hinaharap. Ang kanilang pag-unawa at suporta ay lubos kong ipinagpapasalamat. Noong una, dahil sa pagkakaiba ng kultura, mahirap ang komunikasyon, ngunit sa paglipas ng panahon, mas malalim na naming naintindihan ang isa't isa. Pagkatapos ng birthday party ni Mateo, nang makauwi na ang kanyang lolo't lola, may seryosong sinabi si Miguel, "Sofia, magpakasal na tayo ng formal." Nagulat ako. Nakarehistro na kami sa papel ngunit hindi pa kami nagkaroon ng formal na kasal. Noong una, dahil sa madali ang sitwasyon, at pagkatapos ay dahil sa kakulangan sa pera, may sapat na ba tayong oras para maghanda? Hindi kailangang malaki, isang maliit at intimate na kasal lang. Imbitahan natin ang pamilya at malalapit na kaibigan. Padadalhan din natin ng imbitasyon ang mga magulang mo
Ang alok ni Miguel ay taos-puso. Gusto niyang bigyan ako ng isang disenteng kasal at gusto ko ring opisyal na kilalanin ang aming kasal sa harap ng aking mga magulang. Sige, pero isipin din natin na magkaroon ng kasal sa Ukraine. Mahihirapang pumunta rito ang mga magulang ko. Nag-isip si Miguel at tumango. Kung gayon, 2 beses. Isa rito, isa sa Ukraine, para makadalo ang parehong pamilya. Ang kanyang maalalahaning sagot ay nakakaantig, kaya't nagsimula kaming magplano ng aming kasal. Ang kasal sa Pilipinas ay itinakda pagkatapos ng 3 buwan. Ang kasal naman sa Ukraine ay sa susunod na summer. Mas komplikado ang paghahanda ng kasal kaysa sa inaasahan ko, ngunit sa tulong ng aking biyenan, naging maayos ang lahat. Ibang-iba ang kultura ng kasal sa Pilipinas kumpara sa Ukraine, lalo na ang pag-book ng reception, prenuptial photoshoot, at paggawa ng listahan ng bisita ay mga bagay na hindi ko sanay. Sa Pilipinas, karaniwan ng magkahiwalay na nag-iimbita ang pamilya ng lalaki at babae at tumatanggap ng mga regalo na karaniwang ginagamit para sa gastos ng kasal. Nang ipaliwanag ito ng aking biyenan, marami pa akong natutunan tungkol sa kultura ng kasal sa Pilipinas. Sa Ukraine, mas matagal ang kasalan na may maraming sayawan, musika at masaganang pagkain. Samantala, mas maikli at mas formal ang kasal sa Pilipinas, ngunit mayroon din itong sariling kahulugan at ganda. Sa araw ng pagpili ng wedding gown, nag-alinlangan ako sa pagitan ng Filipiniana at wedding dress. Sa huli, nagpasya akong magsuot ng wedding dress sa seremonya at Filipiniana sa reception. Sa tingin ko, bagay sa iyo ang Filipiniana. Ang iyong pulang buhok at maputing balat ay lalabas sa makulay na disenyo nito. Ang mga salita ni Miguel ay nagpangiti sa akin. Ang pagsusuot ng kasuotan mula sa parehong kultura ay tila sumisimbolo sa aming pagsasama. Habang papalapit ang araw ng kasal, lalo kong na-miss ang aking mga magulang sa Ukraine. Hindi sila makakadalo sa kasal sa Pilipinas dahil sa problema sa visa. Sa halip, manonood sila sa pamamagitan ng video call. Kahit hindi sila naroroon, nasa puso ko sila. Isang gabi bago ang kasal, ayon sa tradisyon ng Pilipinas, magkahiwalay kami. Natulog siya sa bahay ng kaibigan habang ako ay nanatili sa bahay kasama si Mateo. Hating gabi, nag-video call ako sa aking mga magulang. Sofia, bukas na ang kasal mo. Congratulations. Masaya kami para sa iyo. Ang mga salita ng aking ina ay nagpaluha sa akin. Kahit malayo, ang kanilang pagbati ay isang malaking lakas. Salamat Mama, Papa. Sa susunod na summer, magpapakasal tayo sa Ukraine. Tiyak na magkakasama tayo. Oo, inaabangan na namin iyon. Gusto na rin naming makita si Miguel at Mateo. Ang mga salita ng aking ama ay nagpangiti sa akin. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na ring naintindihan at tinanggap ng aking mga magulang ang aking desisyon at ang pagmamahal para sa kanilang apo ay tila lumampas sa lahat ng distansya at pagkakaiba ng kultura. Sa araw ng kasal, lahat ay parang isang panaginip. Ang simbahan ay magarang pinalamutian. Dumarating ang mga bisita, mga kaibigan ni Miguel, mga kasamahan sa trabaho, at mga kaibigan ko mula sa Language Center. Maraming dumating para batiin ang aming pagsasama. Sa bridal suite, matapos mag-ayos, suot ang aking wedding gown, tumayo ako sa harap ng salamin. Kakaiba ang aking hitsura sa puting damit pangkasal. 3 taon na ang nakalipas, noong una kaming magkita ni Miguel sa Paris, hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako ng ganitong kasal sa Pilipinas. Ang ganda mo, Sofia, sabi ng makeup artist na nagpangiti sa akin. Bumukas ang pinto at pumasok ang aking biyenang lalaki. Sa Pilipinas, karaniwang ama ng nobya ang naghahatid sa kanya sa altar. Ngunit dahil hindi makarating ang aking ama, ang aking biyenan ang gumanap sa papel na iyon. Sofia, mula ngayon, tunay ka ng anak namin. Maging masaya ka. Ang kanyang mga salita ay nakaantig sa akin. Halos maiyak ako, ngunit pinigilan ko para hindi masira ang aking makeup. Inakay ako ng aking biyenan papasok sa simbahan. Sa saliw ng malamyos na musika, dahan-dahan akong naglakad. Nang makita ko si Miguel na naghihintay sa altar, nawala ang lahat ng aking kaba. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at uminit ang aking puso. Simple lang ang seremonya.
Nagpalitan kami ng mga panata, mga singsing at sa huli, isang halik. Sa gitna ng pagbati ng mga bisita, ginawa namin ang aming unang hakbang bilang mag-asawa. Lalo na't nakakaantig ng si Mateo sa kanyang maliit na suit ang naging ring bearer. Kahit nahulog niya ang singsing, ang kanyang inosenteng kilos ay nagpatawa at nagpaantig sa mga bisita. Sa reception, nagpalit ako ng Filipiniana at kasama si Miguel na bumati sa mga bisita. Lalo na ang mga kaibigan ng kanyang mga magulang ay nagbigay sa akin ng maraming pagbati at encouragement. Hindi madali ang multicultural na pamilya, pero bagay na bagay kayo, magmahalan at magingatan kayo. Ang mga salita ng isang matandang bisita ay nagpayuko sa amin ni Miguel sa pasasalamat. Ang kanilang pagbati at suporta ay isang malaking lakas para sa amin. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon kami ng maikling honeymoon sa Boracay. Si Mateo ay ipinaalaga sa kanyang lolo at lola. Sa gitna ng magandang kalikasan ng Boracay, marami kaming napag-usapan tungkol sa aming hinaharap. Sofia, napakarami mong pinagdaanan. Pagpunta sa Pilipinas, pag-adjust sa bagong kapaligiran, at pagpapalaki ng anak. Maraming salamat. Ang tapat na salita ni Miguel ay nakaantig sa akin. Salamat din sa iyo, dahil sa iyo, nalampasan ko ang lahat ng pagsubok. At salamat din sa iyong mga magulang na tinanggap ako mula pa sa simula. Pinanood namin ang dagat at pinag-usapan ang aming mga pangarap at plano. Sabi ni Miguel, balang araw, gusto niyang magtayo ng sarili niyang architecture firm. Ako naman, interesado sa mga programa para sa edukasyon ng mga multicultural na pamilya. At higit sa lahat, umaasa kaming lalaki si Mateo na may paggalang at pagmamahal sa parehong kultura. Pagkatapos ng honeymoon, nagsimula ulit ang aming pang-araw-araw na buhay. Ngunit ngayon, bilang opisyal na mag-asawa, naramdaman namin ang isang mas malaking responsibilidad at isang mas malalim na ugnayan. Mas naging masipag si Miguel sa trabaho. Ako naman, habang nagtuturo ng Ingles, ay pinagbuti ko pa ang aking Tagalog. Ilang buwan pagkatapos, isa pang magandang balita ang dumating. Nagbuntis ako sa aming pangalawang anak. Nang makita ko ang 2 linya sa pregnancy test, sa sobrang tuwa ay tinawagan ko agad si Miguel. Miguel, magkaka-baby na ulit tayo! Mula sa kabilang linya, narinig ko ang kanyang sigaw ng tuwa. Nagmadali siyang umuwi at sabay naming ipinagdiwang ang magandang balita. Sinabi namin kay Mateo na magkakaroon na siya ng kapatid. Kahit hindi pa niya lubos na naiintindihan, tila naramdaman niyang may magandang mangyayari. Magkakaroon ka na ng kalaro, Mateo. Magiging kuya ka na. Nang ipaliwanag ni Miguel, tumango si Mateo at ngumiti. Sa kanyang inosenteng ngiti, lalo akong naging masaya. Nang ibalita namin sa kanyang lolo at lola, labis silang natuwa. Lalo na ang aking biyenang babae, mas naging maalaga sa akin kaysa noong una kong pagbubuntis. Ngayon, kasama mo na si Mama mula sa simula. Masaya ako. Sofia, sabihin mo agad kung may nararamdaman ka. Ang kanyang mainit na pag-aalaga ay lubos kong ipinagpapasalamat, espesyal ang kultura ng pagbubuntis sa Pilipinas, ang kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili, mga espesyal na pagkain para sa buntis, at ang pangangalaga pagkatapos manganak. Lahat ay sistematiko at maalaga. Ibinalita ko rin sa aking mga magulang sa Ukraine at labis din silang natuwa sa balita tungkol sa kanilang pangalawang apo. Lalo na ang aking ina. Tinuruan niya ako ng mga tradisyonal na paraan ng pag-aalaga sa buntis sa Ukraine at ipinagdasal ang kalusugan ng sanggol. Sofia, kapag buntis ka, kailangan mong makinig ng magagandang musika, isipin ang masasayang bagay at huminga ng sariwang hangin. Habang ginagawa ko ang mga paraan mula sa parehong bansa, umaasa akong lalaki ang batang ito na may lahat ng magagandang katangian ng parehong kultura, isang espesyal na nilalang. Nang pumasok ako sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis, nagsimula kaming maghanda para sa aming paglalakbay sa Ukraine. Summer break ni Miguel sa trabaho at nagpasya kaming idaos ang aming pangalawang kasal doon. Ito rin ay isang espesyal na paglalakbay para ipakilala si Mateo sa kanyang lolo at lola sa ina sa unang pagkakataon. Sofia, paano ang kasal sa Ukraine? Ibang-iba ba sa Pilipinas? Tanong ni Miguel. Ipinaliwanag ko ang tradisyonal na kasal sa Ukraine. Isang malaking selebrasyon, maraming sayawan at musika at tumatagal hanggang madaling araw.
ibang-iba sa simpleng kasal sa Pilipinas. Huwag kang mag-alala, ituturo ko sa iyo ang lahat. Siguradong magugustuhan ka ng pamilya ko. Ang aking kumpiyansang sagot ay nagpangiti kay Miguel, ngunit tila nag-aalala pa rin siya. Tulad ko, may takot din siya sa isang banyagang kultura at wika. Habang naghahanda, unti-unti kong tinuruan si Mateo tungkol sa Ukraine. Pinakitaan ko siya ng mga larawan, binasahan ng mga libro, at tinuruan ng mga simpleng salita sa Ukrainian. Mateo, ito ang bansa kung saan isinilang si Mama, ang Ukraine. Malapit na tayong pumunta roon. Puno ng kuryosidad ang kanyang mga mata. 2 taong gulang na siya noon, isang edad kung saan lahat ay kamangha-mangha. Sa wakas, dumating na ang araw ng aming pag-alis. Ang aming pamilya, pagkatapos ng mahabang biyahe, ay dumating sa Kiev, Ukraine. Naghihintay ang aking mga magulang sa airport. Nang makita ko sila, hindi ko napigilan ang pag-iyak. Mama, Papa, na-miss ko kayo. Niyakap nila ako at pagkatapos ay mainit na tinanggap si Miguel at Mateo. Kahit hindi magkaintindihan sa wika, muli kong naramdaman na kayang lampasan ng wika ng pag-ibig ang lahat ng hangganan. Apo ba natin ito? Ang cute-cute. Sabi ng aking ina habang karga-karga si Mateo. Medyo nanibago si Mateo noong una, ngunit mabilis na naging komportable sa init ng kanyang lola at nakakagulat. Malinaw niyang sinabi ang pagbati sa Ukrainian na itinuro ko. Privet! Sa sandaling iyon, napakaganda ng ngiti sa mukha ng aking mga magulang. Pauwi. Ipinaliwanag ko kay Miguel ang mga tanawin mula sa bintana, ang mga lumang gusali sa Kiev, ang malalawak na plaza at ang mga makukulay na hardin. Lahat ay puno ng alaala para sa akin. Ito ang daan papunta sa eskwelahan ko dati. Iyon naman ang library na madalas kong puntahan. Makinig na nakikinig si Miguel. Dahil arkitekto siya, lalo siyang interesado sa mga istruktura ng lungsod. Napakaganda ng arkitektura ng Ukraine. Mararamdaman mo ang impluensya ng kanluran at silangang Europa. Ang kanyang komento ay nagpangiti sa akin. Laging sensitibo si Miguel at iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal ko siya. Pagdating sa bahay, nagtipon ang buong pamilya para salubungin kami. Mga tiyuhin, tiyahin, pinsan, lahat ay dumating para makita si Miguel at Mateo. Ang mesa ay puno ng tradisyonal na pagkain ng Ukraine at ang bahay ay puno ng tawanan. Miguel, ito ang vareniki, dumplings na may iba't ibang palaman. Ito isang tradisyonal na pagkain. Ako ang nagsilbing interpreter at tinulungan si Miguel na makibagay. Kinain niya lahat ng may gana at nakipag-usap din sa pamilya sa simpleng Ingles. Lalo na, naging malapit sila ng aking ama dahil sa kanilang usapan tungkol sa arkitektura. Arkitekto rin pala ang asawa ni Sofia. Bata pa ako, interesado na rin ako diyan. Ang masiglang mukha ng aking ama ay nagpasaya rin kay Miguel. At sa pagitan nilang dalawa, kahit may language barrier, tila nabuo ang isang espesyal na ugnayan. Ganoon lumipas ang aming unang araw sa Ukraine, mainit at masaya. Nang gabing iyon, sa kama, tinanong ko si Miguel, kumusta ang Ukraine, ibang-iba ba sa Pilipinas? Nag-isip siya at sumagot, oo, ibang-iba, pero sa magandang paraan. Nararamdaman ko ang kapayapaan at init dito. At ang pamilya mo, napaka-friendly. Napanatag ako sa kanyang sinabi. Tulad ng naramdaman ko sa Pilipinas, may mga bago siyang natutuklasan at nararamdamang pagkabanyaga sa Ukraine. Mula kinabukasan, naglakbay kami sa iba't ibang lugar sa Ukraine. Ang mga makasaysayang gusali sa Lviv, ang medieval na lumang bayan, at ang magandang kalikasan ng Carpathian Mountains. Gusto kong ipakita kay Miguel at Mateo ang ganda ng aking bayan, lalo na't nakakamangha kung gaano kabilis naka-adjust si Mateo. Mabilis siyang naging malapit sa kanyang lolo at natuto pa ng ilang salitang Ukrainian. Ang galing ng mga bata. Lolo, paano sabihin ang tubig sa Ukrainian, voda? Ang tamang pagbigkas ni Mateo ay nagpalakpakan sa lahat. Nagsimula na siyang natural na paghaluin ang 3 wika, Tagalog, Ukrainian at kaunting Ingles. Nang makita ko iyon, naniwala akong ang paglaki sa isang multicultural na pamilya ay isang malaking regalo para sa kanya. 1 linggo pagkatapos, idinaos ang aming pangalawang kasal. Ayon sa tradisyon ng Ukraine,
Nagsuot ako ng puting wedding dress na may bordadong belo. Si Miguel naman ay nakasuit. Pagkatapos ng isang simpleng seremonya sa simbahan, isang malaking handaan ang sumunod. Isa sa mga katangian ng kasal sa Ukraine ay ang tradisyon ng pagkidnap sa nobya. Sa gitna ng handaan, kikidnapin ng mga kaibigan ng nobya at dadalhin sa kung saan, at kailangang hanapin siya ng nobyo at magbayad ng ransom. Nang ipaliwanag ko ito kay Miguel, labis siyang nagulat ngunit masayang tinanggap ang lahat. May ganoong tradisyon pala. Medyo formal ang kasal sa Pilipinas. Ang handaan ay tumagal hanggang hating gabi. Lahat ay nagsayawan, kumanta at bumati sa aming pagsasama. Lalo na si Mateo, natuto ng tradisyonal na sayaw ng Ukraine at nag-enjoy. Napaka-cute niya habang sinusubukang sumunod sa ritmo. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon kami ng maikling paglalakbay sa kanayunan ng Ukraine. Habang binibisita ang magagandang tanawin ng Carpathian Mountains at mga tradisyonal na nayon, ibinahagi ko kay Miguel ang aking mga alaala noong bata pa ako. Dito sa nayon na ito, ako bumibisita sa aking lola. Tuwing summer vacation, dito ako natutong lumangoy at mga bayo. Nagpakita si Miguel ng malaking interes sa tradisyonal na buhay sa kanayunan. Gusto niyang maranasan ang lahat mula sa mga gawang kamay, tradisyonal na arkitektura hanggang sa mga lokal na pagkain. Ang kanyang pagiging bukas at mausisa ay nakakaantig. Sofia, napakaganda rito. Kapag lumaki na si Mateo, dapat nating dalhin siya rito para matuto tungkol sa kultura at kasaysayan ng Ukraine. Ang mga salita ni Miguel ay nagpangiti sa akin. Iyon din ang gusto ko. Sana'y lumaki ang aming mga anak na nararanasan at nauunawaan ang parehong kultura. Nang malapit nang matapos ang aming 3 linggong paglalakbay, may espesyal na alok ang aking mga magulang. Sofia, bakit hindi mo iwan muna si Mateo rito? Aalagaan namin siya ng mabuti para makapaghanda ka rin sa iyong panganganak. Nag-alinlangan ako. Ang isiping malayo kay Mateo ay masakit. Ngunit naiintindihan ko rin ang kanilang damdamin. Gusto nilang magkaroon ng mas maraming oras kasama ang kanilang apo at maranasan niya ang kulturang Ukrainian. Miguel, ano sa tingin mo kung iwan natin si Mateo rito? Puno rin ng pag-aalala ang mukha ni Miguel. Mahal na mahal niya si Mateo, ngunit naiintindihan din niya ang damdamin ng aking mga magulang. Ikaw ang magdesisyon, pero sa tingin ko, isang magandang pagkakataon para maranasan ni Mateo ang parehong kultura at magkakaroon na tayo ng pangalawang anak. Siguro mas makakapag-focus tayo pagkatapos mong manganak. Sa huli, nagpasya kaming iwan si Mateo sa Ukraine. Mananatili siya sa kanyang lolo at lola ng 2 buwan at pagkatapos kong manganak at makabawi, susunduin namin siya. Siyempre, madalas kaming mag-uusap sa video call. Sa araw ng aming pag-alis, mabigat ang aking puso. Ngunit nang makita ko siyang masayang nakikipaglaro sa kanyang lola, napanatag ako. Mateo, babalik muna kami ni Papa sa Pilipinas. Maging mabait ka kina lolo at lola. Magkikita tayo sa video ha? Tumango si Mateo at ngumiti. Hindi pa niya lubos na naiintindihan, ngunit mukhang masaya siyang makasama ang kanyang mga lolo't lola. Niyakap ko siya nang mahigpit at sumakay kami ni Miguel sa eroplano pabalik sa Pilipinas. Pagbalik sa Pilipinas, biglang naging tahimik ang aming bahay. Ang bahay na walang tawanan at ingay ng mga laruan ni Mateo ay tila malungkot. Gabi-gabi, nagvi-video call ako kay Mateo at tinitiyak na masaya siya sa Ukraine. Mama, ipinakita sa akin ni Lolo ang mga kabayo, ang laki at ang ganda. Nang marinig ko ang masayang boses ni Mateo, napanatag akong may mga bago siyang karanasan. Mukhang masaya rin ang aking mga magulang na kasama ang kanilang apo. Sofia, huwag kang mag-alala, mabait si Mateo rito. Nakipaglaro siya sa mga bata sa kapitbahay, may mga kaibigan na siya. Ang mga salita ng aking ina ay nagpangiti sa akin. Alam kong pala kaibigan si Mateo, ngunit hindi ko inakalang ganoon siya kabilis makaka-adjust. Samantala, nag-focus ako sa paghahanda sa panganganak. Regular akong nagpapa-check up at sumasali sa mga prenatal class. Inayos din ni Miguel ang kanyang schedule para makasama ako hanggat maaari. Masaya ako nakasama kita mula sa simula ngayon. Kay Mateo, marami akong na-miss, nakakapanghinayang. Ang mga salita ni Miguel ay nakaantig sa akin. Mabuti siyang ama. At sa pagkakataong ito,
Gusto niyang samahan ako sa buong proseso. Habang papalapit ang due date, lalo kong na-miss si Mateo. Lalo na sa gabi, kapag tinitingnan ko ang kanyang bakanteng silid. Sumasakit ang puso ko, ngunit sinasabi ko sa sarili kong malapit nang dumating ang pangalawang anak at malapit na ring bumalik si Mateo. 1 linggo bago ang due date, nagsimula akong makaramdam ng pananakit ng tiyan. Nagmadali kami ni Miguel sa ospital at pagkatapos ng 6 na oras ng labor, isinilang ko ang isang malusog na batang babae. Pinangalanan namin siyang Isabela Ana para magkaroon siya ng Ukrainian at Pilipinong pangalan. Sofia, nahirapan ka. Ang ganda ng anak natin. Sabi ni Miguel na puno ng emosyon at napaiyak din ako sa tuwa. Mas kamukha ko si Isabela kaysa kay Mateo, lalo na ang medyo mamula-mulang buhok at malalaking mata. Pagkatapos manganak, agad kong ibinalita kay Mateo at nakita niya ang kanyang kapatid sa video. Wow, baby, kapatid ko. Kailan ko siya makikita? Tanong ni Mateo. Malapit na, Mateo. 1 buwan na lang, ihahatid ka ni Lola pabalik sa Pilipinas. Masayang pumalakpak si Mateo at sinabing ipapakita niya ang kanyang mga laruan sa kapatid. Ang kanyang inosenteng kilos ay nagpainit sa aking puso. Pagkatapos ng 2 linggo sa isang postnatal care center, iniuwi ko si Isabela. Sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong ng aking biyenan. Araw-araw siyang pumupunta para alagaan ang sanggol at maghanda ng mga espesyal na pagkain para sa akin. Mabuti na lang at kasama mo na si Mama ngayon. Malusog si Isabela at mabilis ka ring nakakabawi, Sofia. Ang kanyang mga salita ay lubos kong ipinagpapasalamat. Noong una kong panganganak, mag-isa kong hinarap ang lahat sa Paris. Ngunit ngayon, sa tulong ng maraming tao, mas naging madali ang lahat. 1 buwan pagkatapos, sa wakas ay dumating si Mateo at ang aking ina sa Pilipinas. Nang makita ko ulit si Mateo sa airport, tila mas tumangkad siya at mas marami ng sinasabing Ukrainian. Ngunit nang makita niya kami ni Miguel, tumakbo siya at niyakap kami. Mama, Papa, na-miss ko kayo. Hindi maipaliwanag ang saya ng sandaling iyon. Muli na namang buo ang aming pamilya. Pag-uwi, unang beses na nakita ni Mateo si Isabela, maingat niyang pinanood ang kanyang kapatid at iniabot ang kanyang maliit na daliri para hawakan ang kamay nito. Hello Isabela, ako si Kuya. Nang makita iyon, naantig ang lahat. Naisip kong natural na nabubuo ang pagmamahalan ng magkapatid. Nanatili ang aking ina sa Pilipinas ng 1 buwan at tinulungan kami. Sa panahong iyon, nagbahaginan sila ng aking biyenan ng mga paraan ng pagpapalaki ng bata at nagkaroon ng oras na matutunan ang kultura ng isa't isa. Noong una, dahil sa language barrier, mahirap ang komunikasyon, ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaintindihan na sila. Sistematiko ang pag-aalaga ng bata sa Pilipinas. Sa Ukraine, mas natural ang aming mga paraan, ngunit marami ring matututunan dito. Nang marinig iyon ng aking biyenan, ngumiti siya at tumango. Ang proseso ng paghahanap ng pinakamahusay na paraan sa pagitan ng dalawang kultura ay mahirap ngunit makabuluhan. Pagbalik ng aking ina sa Ukraine, nagsimula na ang bagong buhay ng aming pamilya. Pumasok ulit si Mateo sa isang kindergarten sa Pilipinas at habang inaalagaan ko si Isabela, naghanap ako ng paraan para magtrabaho sa bahay. Nagsimula akong magturo ng Ingles at Ukrainian online at mas marami ang demand kaysa sa inaasahan ko. Marami kang user. Isipin mo, ilan lang ba sa Pilipinas ang kayang magturo ng Ukrainian? Ang encouragement ni Miguel ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Kahit limitado ang oras, masaya akong nakahanap ng trabaho kung saan magagamit ko ang aking kaalaman. Lumipas ang panahon, nag-1 taong gulang na si Isabela at pumasok na sa nursery si Mateo. Abala at minsan ay mahirap ang aming pang-araw-araw na buhay, ngunit nakahanap pa rin kami ng kaligayahan dito. Nagtagumpay si Miguel na lumipat sa isang mas magandang kumpanya at nakalipat kami sa isang mas maluwag na apartment. Ang bagong bahay ay may sariling silid para sa bawat bata, malapit sa parke at paaralan, isang ideal na lugar para sa aming pamilya. Sofia, sa tingin ko, lalaki ng masaya ang mga anak natin dito. Ano sa tingin mo? Tanong ni Miguel. Ngumiti ako at sumagot. Oo, maganda rito. Sa tingin ko, ito na ang magiging tahanan ng ating pamilya.
Pagkalipat, gumawa kami ng isa pang malaking desisyon. Para palakihing bilinggual sina Mateo at Isabela, nagpasya kaming mag-Ukrainian sa bahay at Tagalog sa labas. Nagsimula na ring mag-aral si Miguel ng Ukrainian. Ako naman, nagsikap na pagbutihin pa ang aking Tagalog. Sofia, tinuturuan ni Mateo ang mga kaklase niya ng Ukrainian. Tumawag ang teacher niya. Nagulat ako sa sinabi ni Miguel. Masaya akong proud si Mateo sa kanyang kakayahang maging bilinggual. Lumaki siya sa pagitan ng dalawang kultura at natural na tinanggap ang cultural diversity. Nang maghahanda na si Mateo para sa grade 1, isa pang malaking pagbabago ang dumating. Sa wakas ay nagbukas si Miguel ng sarili niyang architecture firm. Kahit maliit lang sa simula, mabilis na nakilala ang kanyang talento. Sofia, may sarili na akong opisina. Maliit pa pero kaya ko nang gumawa ng sarili kong mga proyekto. Puno ng kumpiyansa at saya ang mga mata ni Miguel at taos-puso ko siyang binati. Hindi madali ang magnegosyo sa Pilipinas, ngunit hindi siya sumuko at natupad niya ang kanyang pangarap. Nagsimula rin ako ng bagong hamon. Nagsimula akong magtrabaho para sa isang non-profit organization na gumagawa ng mga educational program para sa mga multicultural na pamilya. Ang trabahong ito ay nagamit ko ang aking karanasan at kakayahan sa wika para tulungan ang mga dayuhang babae na naninirahan sa Pilipinas. Sofia, dahil may direct experience ka, malaki ang maitutulong mo sa aming programa, lalo na't maaari kang maging boses ng mga babae mula sa Europa. Ang mga salita ng direktor ay nagbigay sa akin ng misyon, ang makatulong sa iba na mabawasan ang mga hirap na pinagdaanan ko ay isang makabuluhang bagay. Sa unang araw ng pasukan ni Mateo, puno kami ng pananabik at kaba. Suot ang kanyang bagong uniforme, may kumpiyansang pumasok si Mateo sa paaralan. Mateo, mag-aral kang mabuti at magkaroon ng maraming kaibigan. Kung may problema, sabihin mo agad kay mama. Tumango si Mateo. Matatas na siyang magsalita ng Tagalog at Ukrainian at nag-aaral din ng kaunting Ingles. Lumalaki sa isang multicultural na pamilya, natural niyang nalinang ang kanyang talento sa wika. Nang magsimula siyang mag-aral, minsan ay nahaharap siya sa mga mausisang tanong ng ibang bata. Bakit kakaiba magsalita ang mama mo? Saan galing ang mama mo? Medyo nalito siya noong una, ngunit unti-unti niyang natutunang sagutin ng may kumpiyansa. Galing sa Ukraine ang mama ko, kaya minsan hindi siya magaling mag-Tagalog, pero marunong siyang mag-Ukrainian, Ingles at Pranses. Ang galing, di ba? Nang marinig ko ang sagot ni Mateo, gumaan ang aking pakiramdam. Unti-unti nang nagiging bukas ang lipunang Pilipino sa diversity at natural na tinatanggap ito ng mga bata. Ito ay lubos kong ikinatuwa. Nang gabing iyon, pinag-usapan namin ni Miguel ang aming paglalakbay. Mula noong una kaming magkita sa Paris, sa hindi planadong pagbubuntis at mahihirap na desisyon, sa bagong simula at mga hamon sa Pilipinas, at sa masayang pamilya ngayon, lahat ay parang isang pelikula. Miguel, minsan naiisip ko, kung hindi ako naging matapang, kung hindi ako pumunta sa Pilipinas, ano kaya ang buhay natin ngayon? Nag-isip si Miguel at sumagot, marahil ay marami tayong na-miss. Siyempre, hindi naging madali. Pero dahil doon, naging mas matatag tayo at lumawak ang ating pananaw. Higit sa lahat, lumaki ang ating mga anak na natutunan ang magagandang katangian ng parehong kultura. Lubos akong sumasang-ayon. Kahit gaano karaming hirap at pagsubok, sa tingin ko, tama ang landas na pinili namin. Ang proseso kung saan dalawang taong mula sa magkaibang kultura at sitwasyon ay nagkita, naging isang pamilya, at nagkaroon ng pag-unawa at paggalang ay napakaganda. Habang lumalaki sina Mateo at Isabela, natutunan nila ang magagandang katangian ng Pilipinas at Ukraine. Ang kasipagan at community spirit ng mga Pilipino, ang kalayaan at artistic sense ng mga Ukrainian. Sa pagkakatugma ng dalawang kultura, lumaki silang mga batang may mas malawak na pananaw. Ngayon, komportable na ako sa buhay sa Pilipinas. Siyempre, minsan ay may mga hirap pa rin sa wika at mga hindi pagkakaunawaan dahil sa kultura, ngunit hindi na sila hadlang, kundi bahagi na ng espesyal na kwento ng aming pamilya. Sa paninirahan sa Pilipinas, natutunan kong magpasalamat sa maraming bagay tungkol sa bansang ito. Isang ligtas na lungsod, mahusay na serbisyo publiko,
pagpapahalaga sa edukasyon, at higit sa lahat, ang kulturang nagpapahalaga sa pamilya. Lahat ng iyon ay lumikha ng isang magandang kapaligiran para lumaki ng malusog ang aming mga anak. Ang mga magulang ni Miguel ngayon ay turing sa akin bilang tunay na anak at mahal ang kanilang mga apo. Tuwing weekend, pumupunta sila sa aming bahay at tinuturuan ang mga bata ng mga tradisyon at kaugalian ng Pilipinas. Habang pinapanood ko iyon, malalim kong pinag-isipan ang kahulugan ng pamilya. Ang pamilya ay hindi lang nabubuo sa dugo, kundi sa pag-unawa, paggalang at pagmamahalan. Kahit magkaiba ang aming kultura at pinagmulan, ang pagkakaibang iyon ang nagpayaman sa amin. Ngayon, masaya ako sa buhay sa Pilipinas. Noong una, isang banyaga at nakakatakot na bansa, ngunit ngayon ay naging tahanan na sa aking puso. Siyempre, ang Ukraine pa rin ang aking pinagmulan at mayroon pa rin akong pananabik sa aking bayan. Ngunit ngayon, natutunan ko ng mahalin ang parehong bansa at nahanap ang balanse sa pagitan ng dalawang kultura. Habang lumalaki sina Mateo at Isabela, tiyak na magkakaroon sila ng mas maraming tanong tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Maaaring harapin nila ang tanong kung sila ba ay Pilipino o Ukrainian. Ngunit sasabihin ko sa kanila na sila ay pareho at higit pa roon. Sila ay mga espesyal na nilalang na nagtataglay ng ganda ng parehong kultura. Marahil ang kwento ng aming pamilya ay sumasalamin sa imahe ng maraming pamilya sa modernong lipunan. Ang proseso ng pag-ibig na lumampas sa mga hangganan at pagkakaiba ng kultura para maging isang pamilya ay hindi madali. Ngunit dito, matututunan natin ang isang mas malawak na mundo at isang mas malalim na pag-unawa. 7 taon na ako sa Pilipinas. Sa panahong iyon, lumago ako mula sa isang simpleng dayuhang asawa tungo sa isang miyembro ng lipunan at isang aktivista na sumusuporta sa mga multicultural na pamilya. Si Miguel ay lumago bilang isang arkitekto na tumupad sa kanyang pangarap at isang ama na nauunawaan ang parehong kultura. At ang aming mga anak ay lumalaki bilang mga global citizen na may mga magagandang katangian ng parehong mundo. Ang aming paglalakbay ay nagpapatuloy at tiyak na marami pang hamon at kagalakan ang naghihintay. Ngunit hindi ko kailanman pinagsisihan ang landas na aking pinili dahil ito ay isang mahalagang paglalakbay na nagturo sa akin ng kahulugan ng tunay na pag-ibig, katapangan at pamilya. Kung mayroon man sa inyo na nasa katulad na sitwasyon, huwag matakot. Ang pagsisimula ng bagong buhay sa isang banyagang lupain ay tiyak na mahirap at nakakatakot. Ngunit dito, matutuklasan ninyo ang mga hindi inaasahang ganda at paglago. Ang pagkakaiba ng kultura ay hindi hadlang, kundi isang pagkakataon para mas malalim na maunawaan ang isa't isa. Mabilis na nagbabago ang Pilipinas at nagiging isang lipunan kung saan magkakasamang namumuhay ang mga taong may iba't ibang kultura at pinagmulan. Sa gitna ng pagbabagong iyon, naniniwala akong ang mga multicultural na pamilya tulad namin ay maaaring maging tulay sa pagitan ng mga kultura, nag-uugnay ng iba't ibang mundo, at nagpapalago ng mas malawak na pag-unawa at paggalang. Umaasa akong ang aking kwento ay makapagbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa iba. Bawat pagpili ay may kapalit. Ngunit nais kong sabihin na ang pagpili para sa pag-ibig at pamilya ay hindi kailanman pagsisisihan. Minsan, ang isang bagong simula sa isang banyagang lupain ay maaaring simula ng pinakamagandang paglalakbay. Tiyak na hinahabi ninyo rin ang inyong sariling mga kwento. Taos-puso kong hinihiling ang inyong tagumpay at kaligayahan sa paglalakbay na iyon. At kung minsan ay maligaw o mapagod, huminto sandali at tingnan kung gaano nakalayo ang inyong narating. Sa ganoong paraan, magkakaroon kayo ng bagong lakas para magpatuloy. Salamat sa inyo. Salamat sa pakikinig sa aking kwento.